Silencio! Yeah! Ako si Attorney Harold Respicio. Meron pala tayong president. Biglang nagpakita si President BBM. 2 days na lang, meron na tong malaking rally at sinasabi nila magkakaroon ulit ng People's Hour. Ang buong Pilipinas handang magrevolusyon, handang ibuwis ang buhay. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang iyong buhay? Mayong hapon, Cebu! Magandang hapon, mga Batanggenyo! Madayo Davao! Maayong hapon, Mindanao! Ang bayani ng Kongreso, sila lang ang lumalaban at kinakasuhan. Congressman Lian, Congressman Kiko, at si Congressman Paulo. You woman are a liar. You are a liar, you woman. Gusto nyo na bang magtrabaho si BBM? Ayun, ang tagal nang hindi nagtatrabaho si BBM. Na-scam tayo ni BBM. Sinong bumoto kay BBM? Ako bumoto ako kay BBM. Ilocano ako eh. Doon sa North and Luzon. Solid North yan. Mahal namin si BBM. Pero ang pagkakamali kasi nila, NBI Director, kakasuhan ako today for the series of strong statements that I made. Yeah, buddy! Director Matibag, here's another strong statement for you. You're a fucking large piece of shit. Meanwhile, Nagsampa ng reklamong inciting to sedition ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban kay Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Jerril Harold Respicio. Labas na raw sa freedom of speech ang pahayag ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio na tila pag-aaklas sa gobyerno. Kaya nahaharap siya ngayon sa tambak na reklamo sa NBI. Sinampahan na ng kasong kriminal at administratibo si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Attorney Jerril Harold Respicio matapos itong manawagan ng revolusyon laban sa gobyerno. Samantala, isang incumbent vice mayor sinampahan ng reklamo sa National Bureau of Investigation dahil sa tila paghihikayat na mag-aklas sa gobyerno. Quote ko lang yun sa paragraph 7. Ito yung sa isang event na sinabi niya. Attorney Respicio, sabi niya, baka mautak itong mga ito. Baka ituloy pa talaga nilang hindi patakbuhin si VP Sara. Posible, di ba? Sumagot yung audience, malamang. Attorney Respicio, pero posible bang patayin? Posible, oo. Tapos sabi ni Atty. Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating konstitusyon na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Atty. Respicio, revolusyon. Atty. Respicio, baliwalain natin ang konstitusyon, di ba? Atty. Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? Sumagot yung audience, wow, willing ba kayong mamatay? This is no longer a behavior we can tolerate on social media. Dinidisregard nila yung traditional media na wag paniwalaan kayo at sila lang ang paniwalaan at and they're using their platforms not only to discredit the traditional media but to promote their own agendas, promote their own narratives at madalas ang naratibo na yan is mag-commit ng violence, mag-take up ng arms. Maayong hapon, Mindanao! Willing ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Dahil ako, willing akong ibuwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Ito ang bahagi na naging talumpati ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Atty. Jerril Harold Respicio sa dinaluhan nitong pagtitipon.
Ini-upload ang naturang video sa mga social media account ni Vice Mayor Respicio noong May 19. Kanina, naghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban kay Atty. Respicio. Reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion in relation to Cybercrime Prevention Act. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, hindi nararapat gamitin ang social media para manghikayat ng pag-aaklas laban sa pamahalaan. Uulitin ho namin, hindi ito hakbang para sikilin ang malayang karapatan ng ating mga kababayan sa kanilang pamamahayag at paglalabas na sa loobin. Ito ho yung ang threshold ho nito pag lumagpas na yung rights nila of expression and crosses the boundaries of ito na, inciting to sedition, inciting to rebellion, yung mga cybercrimes na ho natin. Matapos matanggap ang reklamo, ipatatawag naman ng NBI si Atty. Respicio upang hingin ang kanyang panig. So, din lang muna, ang gagawin nga natin, papasabwi na si Atty. Respicio to hear his side. After that, we will make a recommendation and eventually, kung ano yung findings, we'll file a complaint to the Department of Justice. Hindi po depensa yung Bureau. The elements are there. Nagkaroon ng pagpupulong, nanawagan siya. Hindi naman po importante na yung respond na hindi ano, pero yung papanawagan, doon po papasok na yung kaso. Pag tinignan mo yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando doon lahat pasok lahat. At isa siyang abogado. So, hindi rin maalis dito na maaari siyang kasuhan ng disbarment sa Integrated Bar of the Philippines. Paano pa ho ito? Commission na ho ng crime to. Diba? So, and you're correct. We will be filing disbarment cases sooner rather than later. Pangalagaan din natin yung kapakanan ng bawat isa kasi nakaka-apekto ho ito sa ating mga kabataan, sa ating mga mamamayan, the way we speak, the way we think. Minsan nagiging sang-ayon na po sa napapanood natin at nakikita natin ay yung pala ay false information na po. Sinampahan na ng kaso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center si Isabela Vice Mayor Harold Respicio dahil sa umano'y panunulsol sa publiko na manggulo at magrebelyon. Personal na inihain ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso ang reklamo sa National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw umano ang pag-udyok ni Respicio ng rebelyon base sa naging talumpati nito. Sabi ni Atty. Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating constitution na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Atty. Respicio, revolusyon. Atty. Respicio, baliwalain natin ang konstitusyon, di ba? Atty. Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? Sumagot yung audience, wow, willing ba kayong mamatay? Git pa ni Matibag, pag tinignan mo kung yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando doon lahat pasok lahat. At isa siyang abogado. So, hindi rin maalis dito na maaari siyang kasuhan ng disbarment. Ayon naman kay Paraiso, pinag-aaralan na rin ng CICC ang iba pang mga Facebook post ni Respicio. Kabilang sa reklamo ang inciting to sedition, rebellion, unlawful use of means of publication at unlawful utterances. Mag-i-issue din ng sabpina ang NBI laban kay Respicio. After that, we will make a recommendation and eventually, kung ano yung findings, we'll file a complaint to the Department of Justice. Nilinaw din ni Matibag na maaari namang magpahayag ng political preference ang sinumang individual, pero hindi dapat hikayatin ang publiko na mag-aklas o humawak ng armas laban sa pamahalaan. Okay lang naman you promote your political preference, but you don't encourage people to raise arms against the government. Hindi naman tama yon. Ayon sa CICC, hindi layunin ng reklamo na supilin ang karapatan sa malayang pamamahayag. Pero gaya nga ho nung sinabi ni Director Melvin, ito ho yung ang threshold ho nito pag lumagpas na yung rights nila of expression and crosses the boundaries of ito na, inciting to sedition, inciting to rebellion, yung mga cybercrimes na ho natin.